Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Magandang gabi na naman sa inyong lahat at isang nakakahilakbot na episode na naman ng ating SHS. Hello po sa mga bagong gawi, bagong salta dito po sa ating channel at sa mga laging regular na po na mga tigapakinig natin mula sa ating mga series, sa mga segments pa natin dito at syempre pa yung mga regular episodes. Maraming salamat mga solid HTV positive. Maraming salamat din mga channel members for making this episode possible at sa paniniwala na magbabalik ang ating segment na ito. So eto na, 3 kwento na naman ang ating pag-uusapan at sa pagkakataon na ito, mga kwentong galing pa rin sa ating email ang ating pagtutuunan ng pansin. Mga kwentong galing kina TJ, sino pa ba to? Si Blizzy at syempre kay wala siyang binigay na pangalan pero 3 kwento ito. So umpisahan natin sa kwento ni TJ. Story number 1. Magandang araw Sir Red at itago niyo na lamang po ako sa pangalang TJ. Isa po sa mga silent listeners ninyo since 2020 at ako po ay tiga Leyte. Ibabahagi ko lamang ang isang kakaibang karanasan noong ako ay bata pa. At sa pagkakatanda ko, ito po ay naganap isang araw sa buwan ng Disyembre. Papunta po kami sa simbahan para po magsimbang gabi. Kasama ko ang aking mga pinsan at tito at sakay po kami ng tricycle nila dahil medyo malayo po ang simbahan mula sa bahay ng lolo ko. Dahil ang bahay ni lolo ay nasa may pinakadulong bahagi pa po ng isang barangay at talagang anlayo sa main barangay road. Sa biyahe ay nagtatawanan po kami as in yung mga tipikal na masayang kwentuhan ng mga batang magpipinsan. Ngunit bigla na lamang po akong nakaramdam ng kakaibang lamig. Oo at malamig noon dahil Disyembre at magpapasko na. Pero ewan hindi ko po ma-explain yung lamig na naramdaman kong iyon. Napansin ko na sabay-sabay pong nagreklamo kaming magpipinsan tungkol sa lamig pero bigla po kami namang sinaway ng tito namin. Ang nakapagtataka kasi noon Sir Red ay ganito. Malamig yung naramdaman namin na parang humampas talaga sa amin pero wala pong hangin na malakas. Kakaiba hanggang sa bigla na lamang ay may nadinig po akong kakaibang tono ng boses. Para pong nakakatakot. Kaya dahan-dahan po siyang tumingin sa kaliwa at nanlaki ang mga mata niya. Okay. So sa pagkakaintindi ko dito TJ, sinaway kayo ng tito ninyo. Tapos sabi niya, itong si tito din niya ay may nadinig na parang kakaibang tono ng boses at parang may takot. So dahan-dahan siyang tumingin sa kaliwa at nanlaki ang mga mata ni tito. Walang sabi-sabi ay pinabilisan po niya ang pagtakbo ng tricycle habang kami naman dala po ng pagkamausisa ay tumingin sa direksyong tinitignan ng tito ko. At doon ay meron po kaming nakita. Meron pong isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok pero para po siyang sumusunod. Sumusunod siya sa amin habang nakalutang. Ang kalsadang aming dinaraanan ng sandaling iyon ay punong-puno po kasi ng mga puno ng nyug. Liblib nga po kasi at tahimik nung sandaling iyon. Tinindigan ako ng balahibo at lahat kami ay walang kibuan dahil sa takot. Pagdating namin sa main road, bigla ay nawala din po yung babaeng pasunod-sunod sa amin at talagang instantly nawala siyang parang bula. Nang makauwi na kami, kwento namin sa tita namin ang nangyari at ang sabi niya,
Baka daw pintura lamang iyon sa mga puno ng nyog dahil nilalagyan kasi ng mga tao daw doon ng puting marka ang mga puno ng nyog bilang palatandaan ng kanilang itinanim. Kinabukasan, dahil sabi ko nga, kuryosong-kuryoso kami. Kuryosidad talaga ang nangingibabaw sa aming magpipinsan kung kaya't binalikan namin ang lugar. Pero Sir Red, wala po kaming nakita ni isang bakas kahit anumang puting pintura. Hanggang ngayon po'y bumabalik pa rin sa akin ang takot na nararamdaman ko. Lalo at legit talagang nakakita ako ng babae na nakaputi at nakalutang pa sa ere. Salamat Sir Red at sana'y madinig ko po ang isinare kong kwento at meron pa po ako na ibabahagi soon. Abangan na lamang po ninyo. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi po ng ating sender na si TJ. At kung kayo po sa ano ba sa pagkakaintindi, pagkakaunawa ninyo yung kanyang nakita. Kasi alam niyo yung mga ganitong klaseng mga kwentuhan tungkol sa mga alam mo yon sa mga white lady na makikita mo talaga somewhere. Talagang very gasgas kumbaga sa mga probinsya. Lalo na sa mga syempre mga kwentong katatakot na pag nag-usap-usap kayo na kahit sino man, kahit hindi mo pinsan, kahit kaibigan mo lang, barkada mo lang from the province, kung saan mang province, laging merong ganito yung parang nagtatricycle, nagmomotor. Kung hindi nga yung iba, di ba, nagmomotor, napakadilim ng daraanan nila pauwi sa kanilang bahay, tas bigla-bigla bumibigat yung likuran nila kasi may nakikiangkas, lalo na kung mag-isa siyang nagmamaneho. Parang ganun, di ba? Kaya hindi natin alam marami kasi mga dahilan kung bakit may mga ganitong klaseng pagpapakita ng mga aparisyon at maaaring lagi-lagi, very common po, laging sinasabi, biktima ng karahasan or dahil syempre nung time na mga Hapon, World War II, something like that, yung lugar ninyo itapunan ng mga patay, mga katulad niyan or mga, alam mo yun, basta mga biktima ng kawalang hiyaan nila na ginawa dito sa bansa natin. Parang ganun. Kayo ba? Ano bang take ninyo dyan sa paranormal experience ni TJ sa ating first sender? Comment nyo lang po yan kung kayo din ba meron din na naranasan ganito or kung sakaling meron din po kayong nais na ikwento na related somehow dito po sa ating first story or sa second story mula kay Blizzy, abay isend na po yan sa sindakstories2008@gmail.com. Maraming salamat sa mga nanonood at sa mga ngayon pa lamang po pumunta at nakarating dito sa ating SHS na ito. Yes, live po yan. Taped as live po itong SHS natin. Kaya kung nakikita nyo kinakawayan ko kayo, ayan, hello po sa inyo. Maraming salamat. Channel members, maraming salamat. At mga makukulit dyan sa ating sa ating live stream chat, maraming salamat din. Second story ay mula kay Blizzy at sabi niya, I want to share my own experience sa Baguio Loacan Airport. So bali kasi ay nag-OJT ako sa aviation company and yung department namin ay nagkaroon ng strategic plan. Siyempre, niyaya po kaming nag-OJT sa kanila since sagot naman daw po nila lahat ng gastos. Kapag hindi naman daw kasi kami sumama, ay kami lang na mga OJT ang matitira sa opisina. Excuse me. So bago po kami mag-decide na sumama, nag-warning na sa amin or nag-share na sa amin yung isang ma'am na if sa second floor kami ng staff house matutulog, better yet ay wag na lang daw namin pansinin kung meron magpaparamdam. So fast forward. Pagdating namin sa staff house, medyo creepy po talaga. Yung style ng staff house na iyon, since para po siyang mga sinaunang bahay sa Baguio, yun bang puro gawa sa kahoy lang. Makikita mo rin talaga mula sa mga natuklap na pintura at talagang sa kabuuang itsura niya ay talagang luma na siya. So umakyat kami sa second floor kasi dun daw matutulog ang mga OJT. 4 yung bed na naroroon. Yung 3 ay magkakatabi and then yung isa nasa paanan nung 3 magkakadikit. First night ay wala naman po kaming naramdaman.
except sa nagising kaming dalawa nung katabi ko kasi may naririnig po kaming kaluskus na nanggagaling sa uluhan namin. Since pagod nga kami sa biyahe, minabuti na hindi na lang namin iyon pansinin. Siyempre, pagising namin, napagkwentuhan namin yung experience na nangyari last night. Kwento rin namin iyon kay ma'am na siyang nagbanggit sa amin na wag naming pansinin kung may pagpaparamdam. So nung pagkasabi namin, tumawa lamang siya sabay sabing, "Winelcome lang kayo noon." Hanggang sa second night na nga namin. Ito namang experience na ito ay naranasan ng isa naming kasama. Kwento na lamang po niya ito nung pagkagising niya. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Via. So after namin na mag-dinner lahat, yung mga head, yung mga ma'am namin ay naroroon ay nagyaya para mag-chill. Sarap naman ng buhay ng mga OJT na to. Anyway, since hindi naman kami mahilig uminom, umakyat na lang kami sa kwarto and yung isa naming kasama na si Via ay nag-join sa mga boss namin. Sa aking tansya ay magka-quarter to 3 AM na nang matapos sila at umakyat na rin sa tinutulugan namin si Via. Doon siya nahiga sa nag-iisang bed sa paanan. Pagkahiga niya ay nag-scroll daw muna siya sa Facebook saglit and then nakatulog na rin daw siya. Ilang oras ang nakalipas. Out of nowhere, nagising daw siya. As in, gising na gising daw and ayaw niya raw tumingin sa likod. Baka daw kasi may makita siya and then nag-decide siya na tumabi sa amin kasi natakot na daw siya. And then pagkalipat niya while nakatingin sa phone niya, may nagtanong daw sa kanya at ang sabi, "Bakit ka lumipat?" Sinagot naman niya ng, "Natatakot kasi ako." At narinig ko rin yung pag-uusap nilang iyon dahil nagising ako sa paglipat nga ni Via. And then ayun nga, pagkagising namin, napag-usapan namin yung ganap sa inuman and napasok yung experience niyang iyon. Actually ay hindi naman dapat namin gagawing big deal. Not until nagtanong yung isa naming kasama who is yung nagtanong daw sa kanya kung bakit siya lumipat nung time na yun. Same questions but ito pagkakatanong niya, same questions but sa pagkakatanong niya this time, pagising ko kasi magkatabi na kayo ni Madi, which is ako, and then sabi bigla ni Via, "Natakot kasi ako, diba? Tinanong mo pa nga." So umagri ako kay Via na yung isa naming kasama yung nagtanong and sure akong boses niya iyon. Hanggang sa bigla naman na nag-react yung kasama namin na iyon na hindi daw siya nagtanong pero ini-insist namin na boses niya yung narinig namin. Hanggang sa nagkatakutan na kami dahil biglang nagsalita yung isa pa naming kasama na si Hana at sinabihan na baka siya yung nagtanong. Ang feeling namin, sinabi lang ni Hana na siya yun para mawala yung takot namin pero totoo po si Red na hindi naman niya boses yun. Ito lamang po ang aking babahagi kasi yung last night ay wala na rin naman na po kaming masyadong naramdaman pa, sabi niya. So pwede natin tong isama sa mga next compilation natin sa Baguio Horror Stories. Well, in fact, sa lahat po ng mga solid natin tigapakinig o yung mga bagong salta, mga bagong subscribers, pwede nyo pong tignan, puntahan yung ating kwentuhang iyan. Type nyo lang Baguio Encounters or Baguio Horror Stories. Makikita nyo na po yan. Basta channel, Hilakbot. O kaya Baguio Ghost Stories kung hindi ako nagkakamali. Ilang beses na, no? Kung susumahin nga po namin, guys, aaminin namin talaga ang totoo. Sa pagkakaalam namin, as in, namumuro ang mga Baguio Ghost Stories natin from the recent compilations. Kahit yung mga 2019, mga 2018 pa natin na mga kwentuhan, puro Baguio. At hindi na po natin syempre, alam mo yun, i-explain kung bakit. At alam nyo rin niyang sagot kung bakit. Di ba? Last story naman na tayo at ito naman po ay muli
galing sa ating email. By this time, galing naman po sa isang nagngangalang Dali. Magandang araw Sir Red at pakiayos na lang po yung kwento ko kung magulo, sabi niya. Hindi, basta i-maintain natin yung pagiging raw ng kwento ninyo and on the spot ko na lang siyang aayusin. Okay? So ito siya. Yung panaginip ko na hindi ko makalimutan kasi sobrang kaba ako paggising ay ito. Inutusan po kasi ako na bumili noon kasama yung kapatid ko. Hindi ko na po alam kung kailan nagbago yung paligid pero bigla pong naging red. Yun bang parang pag dawn yung dating niya. So naglalakad lang din kami noon at nakita ko pa nga na marami pong puno sa paligid. Nagsisiliparan ang mga natutuyong dahon nito. Tapos hinahangin daw. So habang naglalakad kami, nagkikwentuhan lang kami ng nilaro namin. Okay. Habang naglalakad kami, nagkikwentuhan lang kami ng nilaro namin nung nakaraan. Maya-maya ay may nakita kaming figura ng tao sa hindi kalayuan. Itim na lang ang nakikita namin kasi nga medyo padilim na tapos iba pa ang atmosphere ng paligid. Nang medyo maninagan ko ang figura na nakangiti ng malaki, doon po talaga ako natakot. Hindi ako pwedeng magkamali Sir Red dahil kitang-kita kong banat na banat ang mukha niya. Tapos bigla ay napatakbo papunta sa amin na siya naman po namin na ikinakaripas ng takbo. So kakatakbo ko, wala na sa paningin ko yung kapatid ko, basta't ako'y nagtuloy-tuloy lang sa pagtakbo. Paglingon ko, nakita ko na nandoon siya malapit sa akin at ilang dangkal na lang yung mukha niyang anlaki ng ngiti. Tapos doon na po ako nagising. Yung sunod naman po, totoo na siyang nangyari, though pakiramdam lang siya. Maliit lang po ang bahay namin at yung kwarto, yung sala na maliit tapos pinto na palabas ng bahay. Sandali, kung ano ang gulo. Kasi bida-bida kasi ito si Red talagang gusto mo ituloy na Sabi niya dito ha. So, ay guys ganito ha, please lang, puputulin ko lang pansamantala, please lang ha. Baka naman baka naman kung ano mang ginamit yung AI tools or whatsoever na translate, ganon. Kasi minsan mahalata mo talaga Alam mo yung may mga chances na maririnig natin ang kwentuhan natin dito, magulo siyang magkwento pero kaya mong hilutin. Pero ito parang barok kasi Parang sabi niya yung sunod naman totoo na siyang nangyari, though pakiramdam lang siya. Maliit lang po bahay namin. Kwarto, sala na maliit, tapos pinto na palabas ng bahay. Okay, so yun ang tamang sunod-sunod niya. Okay? Intindihin na lang natin to guys ha. Sabi niya, yung sunod naman po ay totoo na daw na nangyari. So nangyari ganito. Naisipan ko na matulog sa sala, sa may sofa, sa ulunan, may bintana doon na luma. Pero marami ng harang yun, kaya hindi na nagagamit. Doon din po ang labahan namin kasi shared space kasi dahil nangungupahan lamang po kami. Doon po ako natulog sa sofa. Yung paa ko po ay nakatapat nung papunta sa kusina namin na naka-switch off yung ilaw. Kapag mag-isa, mukha siyang maluwag kasi walang nakalagay sa gitna. Makakatulog na ako nung time na iyon, kaso bigla pong may kumatok doon sa ilalim ng sofa. Ididilat ko ang aking mata pero wala po, biglang nawawala yung tunog. Didilat muli ako, bigla ding mawawala. Pero kapag patulog at nakukuha ko na talagang antok ko, biglang may kakatok na naman at titingnan ko ulit ang paligid pero sobrang dilim lang. Ganun ulit, mahihiga na ako, kaso kung ano-ano nang pumapasok sa utak ko nung time na iyon. Kahit antok na ako ay naiisipan ko pa na paano kung bigla ay may mukha na magpakita sa harapan ko o kaya naman
ay kamay sa gilid ko na biglang hahawak sa braso ko. Nang maiidlip na ako, narinig ko ulit ang katok kaso hindi ko muna binuksan minulat ang aking mga mata. Sa isip-isip ko, di pa ba aalis to? Parang awa mo na please. Patulugin mo na ako at papasok pa ako bukas. Kaso hindi siya tumitigil pag hindi ko imumulat ang aking mga mata. So in the end, nag-give in ako. Dumilat ako, bumangon, and then pumasok na lang po ako sa loob ng kwarto at doon na ako natulog. Ano po kaya sa palagay ninyo? Ay, nakuha mo pang magtanong. Hindi, para sabi niya, ano po kaya sa palagay ninyo ang nangyari? Wala po kasi akong third eye. May mga nararamdaman din ako paminsan-minsan pero wala kami talagang nakikita. Doon sa bahay na din na iyon na siniban yung kapatid ko. Nanuno din po ako nung baby pa lang pero sa susunod ko na lang po ulit kikwento pero sana'y matulungan niyo po ako sa simpleng tanong kung ano po kaya sa palagay ninyo ang pahiwatig ng pangyayaring ito. Pagbarkada mo itong si Dali sasabihin, di ba, Red, ano kaya sa palagay mo yung nangyari? Abay, bakit mo ako tatanungin? Abay, ewan ko sa'yo, ikaw nakaramdam, ikaw nakaranas. Ang gulo. So, bakit yung ulo doon? Pero biro lang Dali, baka mamaya hindi ka na magkwento. Kwento mo na ulit yung iba para may isama natin sa pag-edit ng kwento mo at saka syempre nung ating, alam mo, compilation, soon to be compilation para sa kwento mong yan. Okay? Maraming salamat sa mga, syempre mga pinadala ninyong kwento. And once again, sa tulad din po ng mga pakiusap din natin, as much as possible wag kayong gagamit ng kahit na anong mga tools na mga, alam mo yung mga pampadali para matranslate ang kwento. Pag alam nyo hindi talaga sa inyo yan guys, wag na lang po ninyo isasubmit kasi baka mapahamak po kami dahil yung iba pala ay natuklasan ng aming mga bagong admin ngayon na parang ang nangyayari, kumukuha sila sa mga English tapos tinatagalog nila, tinatranslate. Kaya minsan mahahalata talaga na as in yung word by word talaga, as in literal na na-translate. Yun pala gumagamit sila ng mga, ayoko na magsabi ng kung anumang mga AI tools dyan, okay? So para wala ding basta wag nyo po sanang gagawin yun guys as much as possible. Gusto ko nga syempre dito sa SHS natin na ito yung raw na kwentuhan and soon sana matuloy. May pagkakataon tayong lumabas, pwedeng doon tayo magkwentuhan sa labas at nang sa ganun syempre ay kahit papaano ay hindi lang tayo kulong dito po sa ating studio. At ganun din pala, kukunin ko na rin po ang pagkakataon sa lahat din naman na nakikinig. Although ito na, patapos naman na, bago tayo magpasalamat sa mga nakikinig sa atin ngayon, aking hiling lamang din po sa mga nagtatanong din ng social media natin, puntahan nyo na lamang po ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Pare-pareho po yan, mapa-X, sa Instagram at syempre sa TikTok. Meron din po, nag-upload din ata ang ating mga admin, mga bagong admin doon. Kung bakit ko sinasabing bagong admin, nag-restructure po kami dahil yung ibang mga admin natin simula kasi nung syempre nagsibalikan na sa mga trabaho, kanya-kanyang trabaho, ay ayun na nga, sinasabi ko na tag dito, nagbalik na rin sa mga normal na buhay nila. So, meron ng buhay outside the YouTube, kumbaga. Ganun din po, kaya ako po yung humihingi na rin. Hindi lang, gusto ko sanang gawin lang ito para sa mga channel members, pero syempre para na rin sa mga nakaabot sa dulong bahaging ito at pinakikinggan ng bawat salita na akin pong sinasabi, binabanggit, inuusal dito. Gusto ko pong humingi ng pasensya talaga dahil kahit noon pa gusto ko sanang gawin talaga to for channel members only sana, pero gawin ko na lang for sa inyo lahat, para sa inyo lahat. Na pasensya dahil medyo napabayaan ko talaga itong channel. Hindi lang yung Hilakbot, kundi yung iba pa mga channel under the network. It's just because sabi ko sa inyo, ang daming ginawa after graduation, after, alam mo may buhay kasi after talaga na, may buhay sa likod ng channel na ito. So, hindi po talaga kasi siya yung talagang pinaka, alam mo yung ng hanap buhay, kumbaga. Di ba? Alam nyo yun? Yun nga lang, tinutuloy-tuloy lamang po natin ito dahil sabi ko nga sa inyo, meron pong mga admin, meron ding editors, may mga kasama natin, in short, dito po sa channel na ito na dito rin umaasa. So, parang,
ganito, gusto ko sabihin na parang ipinaghahanap buhay natin sila sa pamamagitan nito. So yun, at sana maintindihan, maunawaan po ninyo sa mga iba pang mga nagsasubmit na mga mahabang kwento. Please, bigyan nyo lang kami ng mahaba-haba ding oras dahil na-pending din po kami. At hindi lamang yan dahil syempre meron pa tayong 6 Tokage, meron pa tayong iba pang mga Red Diaries na i-record. Meron din po tayong series pa ni Draven Black, ang pinakahuling series po niya sa atin. At yung iba pang mga Kuya Kilabot, shout out sa iyo Kuya Kilabot. Maraming salamat. Abangan mo lang yung kwento mo kasi wini-workout pa natin. At ang dami yung aabangan, pati syempre yung katuloy, lagi yung inaabangan syempre ang GY Jones, JHS Universe, alam nyo na yan. Kaya dapat pakinggan nyo na po, may playlist tayo tungkol dyan. Kung halimbawa naman hindi na i-feature sa SHS, diretso na po yan sa regular episode at maraming salamat sa palaging nakikinig ng ating mga syempre regular na compilation at sana'y na-enjoy nyo, share nyo lamang po para kahit paano lumago-lago din po yung reach natin at ganoon na rin syempre at maka end of the year maka 200,000k view 200,000k subscribers na tayo. Okay na po yun, malaking bagay na po para sa amin. Tulungan nyo na lang po kami at syempre yung iba pang mga kasama natin na dito po nakaangkla sa channel nating ito. Sa akin po kasi syempre ay alam niyo na busy outside syempre alam niyo na family, sa mga alaga natin, 3 makukulit at saka yung isa pa yung mga business kung saan-saan nga pinupuntahan natin, alam niyo na yan. Anyway, maraming salamat mga channel members talaga. Ma'am Akizet, hindi ko na uulit, hindi ko na po isa-isahin. Ma'am Lulu, yung sina Precious, sina Presi, kung sino man sa inyo ang channel member talaga natin. At sa lahat po, ayan, nakalagay na po dyan sa ating video para makita din po ninyo ang inyong mga pangalan, mga naka-update, at kung sakaling naririyan ang pangalan nyo, yan po yung mga recent na nakita ng ating mga editor na kakasama pa lang sa ating channel membership. Maraming salamat po, at sa mga babalik, maraming salamat, at ganoon na rin po sa lahat din ng mga patuloy na nagsusubscribe at hindi po talaga nawala kahit po wala kaming upload. Kinig lang tayo sa live sa Hilakbot 24/7 bago kami tuluyang mawala. Joke lang. Maraming salamat po, hanggang sa susunod. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.